Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Capricorn. Your energy at this time, Capricorn. Para sa Capricorn. So, there's our here universe. You're starting a new beginning or a new relationship or something new. May nag-end dyan o may na-destroy. Nag-end yan o na-destroy yan, pero you're starting in the beginning. Maybe it's your life, no, or your finances, or nag-umpisa ka ng relationship with your ex, someone na may nag-end sa inyo, or mag-umpisa ka pala kung gusto mo mag-umpisa kayo ng relationship ng ex mo. So, more information sa Capricorn. Kaso lang, may pagka-cheater ka. Ang alam ko, ganun talaga yung mga Capricorn. Tingin ko lang, kasi may kilala akong Capricorn, may pagka-cheater talaga siya. Basta ganun. Hindi naman siguro lahat ng Capricorn. No? May pagka-cheater ka or pwede ding deceitful or meron kang inaagaw, kinukuha, pwede din, or cheater ka lang talaga. Ano ang transformation sa buhay mo niyan? Temperance in reverse, hindi ka na matitingga. Hindi ka na mag-aantay kung kailan darating yung opportunity sa buhay mo, kung kailan magsimula maging active yung buhay mo, kasi maging active ka na yan eh, hindi ka na matitingga, hindi ka na yung parang kalmado lang, relax na nag-heal, na natingga, o pwedeng maging busy ka na sa work niyan, or pwedeng sa career, or ano ba yung pagkakabisihan mo na, ano ba yung gagawin mo kasi hindi ka na matinggay. What? Makipaglaban ka, makipag-compete para sa person mo. Hindi. Siguro para sa goals mo. Para siguro sa mga ambisyon mo, sa career mo. Pwedeng sasali ka sa competition or else there's competition na mangyayari. Pwede din ito guys na yung merong sinisend sa'yo ng mga ahadlang sa mga like plano mo, lakad mo. Alam niyo mga pwedeng mga influences, negativity, o spells na alam niyo mag-hold back ka. Mapigilan ka ng mga energy na yon. Ewan ko energy ba yun o influences yun. O kaya ay yung napipigilan ka. Kunwari ay pupunta ka lang kung saan mo gusto pumunta. Para bang may nagpapa-hold back sa'yo, may pumipigil sa'yo, or kaya ay meron kang gustong abutin na pangarap. Kunwari mag-abroad ka para kumita ng malaki, no? Mas malaki sa abroad eh. Parang may nagpapa-hold back sa'yo, may nagpapa-hesitate sa'yo na mag-take ng action. Or kaya ay may humahadlang, may mga hadlang na madami namang kailangan na applicant na kasi hiring talaga. Tapos hindi ikaw yung napipili kasi merong mga humahadlang, merong hadlang, may mga maharang na sinend sa'yo na yun. Pwede din ganito to eh. May mga kaaway na ayaw kang mag-succeed, ayaw kang magtagumpay sa buhay. Actually, wala dapat silang karapatan, no? Wala silang karapatan mangialam sa buhay mo eh. Wala silang karapatan na mangialam sa buhay ng kahit na sino man o manghadlang sa goals ng iba. Kagaya na lang kung gusto ng tao masinso. Kasi sila, hindi naman sila pinapakailam, hindi naman sila hinihila pababa, hindi naman pinag-initan yung goals nila na tanggalan sila ng pangarap. Sila gusto nila manghila o kaya pigilan silang yumaman. Hindi naman sila ginaganon. No? Tapos sila mangganyan sila, mamigil sila sa iba or manghila sila sa iba. Pipigilan nila yung iba na mangarap o maghangad ng magandang buhay o masinso o ma-achieve yung goals. Napaka-unfair nun eh. No? Napaka-injustice nun. So, ano yung
positive na mangyayari sa buhay mo sa kabila ng mga ganyan. Ay, you are strong, may inner strength ka, and may strength. Yan. And brave ka sa kabila na may mga ganyan, no? Kasi kung meron ka talagang mga pinopersonable, may mga, alam mo, may inggit, no? Gusto ng iba na sila yung angat. Hindi naman lahat ng tao, pero may ganun na minsan, na lalo pag alam nila na may pangarap ka, ayaw nilang mangarap yung iba. Diyos ko, sila malaya namang nangangarap, hindi naman sila pinipigilang mangarap, hindi naman sila pinipigilan na abutin yung pangarap nila, tapos yung iba gusto nilang pigilan. Oh my gosh, napaka-unfair talaga. Pero, yan guys, no? At nagiging napaka-strong mo. Or more clarification with the strength here. Magkaroon ka ng inner strength. Oh. More clarification with this Ten of Swords in reverse. So, pwede din to na hindi ka na matatamaan ng mga arrows, ng mga kaaway, yung mga sinesent nila sa'yo ng mga like arrows, satanic arrows ba yan? Let's see, hindi. Pwede din kasi to na iba yung meaning nito eh, pero i-clarify ko. Ano ba to? Negative arrows. Clarify ko. Negative arrows talaga, so yun talaga. Meron pa yung ibang meaning sana, pero yan talaga yung ibig sabihin yan dyan na negative arrows. Pwede din kasi to na you will start a new beginning na nakarecover ka na from hurt, no, ganun. Tapos may babalik sa'yo na person, you will build a strong bond. So sa iba siguro ganun yung meaning, no? Kasi iba-iba yung nanood dito. And then ito kinlarify ko, this is negative arrows. Hindi ka na matatablan. Hindi ka na matatablan ng negative arrows. Kasi because hindi ka matatablan eh. Makarecover ka na or matanggal na yun sa iyong mga negative arrows, at pwede din na hindi ka na matatamaan ng negative arrows. Hindi ka matamaan. Pero mas maganda kung hindi ka matamaan eh. Let's see Hindi ka na matutusok ng negative arrows nila. Tingnan natin. Ay, hindi talaga eh. Matatanggalan sa yung mga negative arrows nila. Tapos, yun lang talaga guys. Akala ko hindi ka na matatablan. Baka pwede pang ganun. Pero, matatanggalan sa iyo yung mga negative arrows. Yung mga sinet nila sa iyo, siguro through elevation, o kung ano man ginawa nila, parang send sa iyo yung negative arrows. Tumama yun sa iyo ha, pero natanggal na sa iyo. Yan. O matatanggal na sa iyo. Yan, matatanggal na sa iyo. Kung kaya, magiging strong ka. Magiging napakalakas mo. No? Yung may inner strength ka at may strength ka. Yan. At babalik yung negative arrows doon sa pinanggalingan ng mga negative arrows na yun. Kung saan nag-originate, kung saan galing yun ng mga tao. Or nilalang yung mga negative arrows na yun. Babalik yun doon sa sender. So, ayan, yun ang mga positive na mangyayari sa buhay mo. So, ano yung dahil dyan strong ka, siguro may purpose sa'yo ang God. Tingnan natin. Meron ba purpose sa'yo ang God? Tingnan natin ha. Wala. Pero, wala daw eh. Baka tapos na. Baka lang. Meron ka ba mission na gagawin from God? Tingnan natin ha. Wala. Wala daw. Baka nagawa mo na. Basta wala daw eh. Wala daw. So, ano ba yan? Kasi may ano dito, deceitful na energy mo. Alam nyo kasi, pagka kung gusto nyo gamitin kayo ng God, o yung piliin kayo na, kung gusto nyo lang, no, na may mission kayo from God, huwag kayo maging deceitful. Kung deceitful yung Seven of Swords dito, cheater, baka cheater lang yan dito. Huwag kayong gumawa ng mga, alam nyo, mga kademonyuhan. Kasi ayaw na ayaw ng God yun. Hindi ka pipiliin ng God. Yun ang mga ginagawa mo. Pipiliin yung mga righteous, sumusunod sa kalooban niya na righteous, may disiplina sa sarili ba na iniiwasan yung paggawa ng masama. Yun ang pinipili niya kasi pagdating sa mga yung pipiliin niya na ano, na
mag-carry ng mission galing sa kanya. Siyempre sa God yun eh. Diba? So, ano naman ang blessing for you? Baka mayroong blessing for you. What's with the Ace of Pentacles in reverse here? Magre-rejoice ka. Magse-celebrate ka. Parang you're dealing with two or more person. Parang cheater ka talaga dito. Kaya pala, walang char. Parang cheater dito, cheater. Maybe you're dealing with two or more person. Baka ano ka? Muslim? Baka dalawa yung asawa mo kasi Muslim ka. Ewan ko. Ikaw nakakaalam niya, no? Baka talagang ano ka, may pagka-loko-loko ka lang talaga, no? Cheater, gano'n. Kasi lumalabas dito eh. Actually, may matanggal sa'yo, na mag-celebrate ka at yung person mo or kung ilan yung person mo. Ano tong Ace of Pentacles in reverse pa dito? More clarification with that. Kasi nga, may matanggal sa mga negative arrows. Siguro, ano itong matanggal na to na parang sumpa? Hindi yan sumpa. Yun na yung negative arrows. Yun na yung mga negative arrows yan, guys. Negative arrows. Ewan ko saan galing yung mga negative arrows. Baka mga ano yan, mga ill-wishing. Ang pambabackstab, mga patalikod, tumirada. Arrows, yung tinatarget ka din yan talaga eh. Pero hindi siya sumpa. Pwedeng ill-wishing yan siya, guys. Kung kaya, ayan guys, at pwede ding reunion na magaganap kasi matanggal sa yung mga negative arrows. Kung kaya siguro hindi magkaroon ng reunion sa inyo ng person mo, kasi may mga negative arrows pa na-unite sa'yo. Pero dahil matanggal to sa'yo itong mga negative arrows, parang yung binigay sa'yo to mga negative arrows yan, no? Sa Ace of Pentacles yan. Pag natanggal yan sa'yo, ayan, makakabuo ka na ng masayang pamilya, mag-start ka na mamuhay na masaya, contented, happy ka, no? Happy ka talaga, and fulfilled at peaceful ang buhay mo, mamuhay ka ng tahimik na maganda maging buhay mo na. Enjoy mo na ang buhay, yan. So, sino ba itong mapapangasawa mo? Or kung meron ka ng asawa, sino yan? May asawa ka na o wala? Basta yung mapapangasawa mo, yung maging partner mo, yung makasama mo sa buhay. Na masaya kayo. Submissive itong taong to. Hindi siya superior. Hindi siya nare-recognize, guys. Na left out in the cold or kunti yung pera niya or pwede din na hirapan siya, nagdurusa o dumadaan sa financial constraint or na left out in the cold lang talaga, parang nag-ghosting ba? Ganun. Si walang growth sa kanyang finances or else hindi ka pa kasi nagre-reach out sa kanya. Wala nagre-reach out sa kanya. So, na-left out in the cold siya. Pwedeng ganun. Nagka-cut off kasi to ng yung mga person sa buhay niya. Yung tao na hiwalay sila, kina-cut off niya sa buhay niya. Cold siya. Siguro, bakit parang na-left out in the cold yung taong to? Kasi takot yung mga opposite sex or yung mga ex niyang magpurso sa kanya kasi parang siya yun lang, binablock niya. Let's see. Hindi
kinakat off niya. Kinakat off niya kasi. Kasi may self-love siya. See? May self-love, may self-love, may self-worth. Kung kaya kinakat off niya. Takot sila mag-reach out, takot silang makipag-communicate kasi kinakat off niya. Karamihan naman ata ganyan. Lalo pagka, siguro, dahil toxic. Gano'n naman yun eh, pag toxic, kung kaya kinakat off, alam mo yung pag hindi seryoso, na gusto lang, paipal-ipal ba ang term doon? O kaya ay yung parang paglaruan ka pa, no? Parang ang gusto mo makipag-hide and seek. Alam mo yung mga immature na toxic. O kaya siguro kinakat off niya. Yawan ko lang kung kasama ka kasi may baka cheater ka. Nakaisa ka dyan sa kinat off niya. Nag-cheat ka ba dyan? Tingnan natin. Ay, nag-cheat ka. So, malamang, isa ka sa kinat off niyan. Na-cut off ka. Cut off talaga. So, ano yung, gano'n ng mga tao may self-love. Hindi yan maghabol. Kahit sa umpisa, siguro kung wala pa siyang self-love, kung naghabol man yan dati, ngayon ay may self-love kasi siya eh. Hindi yan maghabol. Lalo kung alam niya yung toxic, alam niyang cheater, alam niya hindi naman seryoso, ang gusto ay hide and seek, laro, mga ganon. Or yung paglaruan lang siya, yung kawawain lang siya, yung i-take advantage lang siya, cut off niya yun kasi mahal yung sarili niya. Ayaw yung ginaganon siya. So, kung gusto mo talaga makarelasyon to, kailangan tumuto ka sa kanya, seryoso ka, yung panghabang buhay na, yung pang long term na relationship. At huwag ka na mag-cheat. Kasi, cut off ka niya ulit. Siyempre, ayaw. Nagka-cut off yun eh. Kina-cut off niya yung mga cheater. Cheater daw. Kina-cut off niya yung cheater. Sino bang gusto ng cheater? So, ayan. Anong feelings yan sa'yo ngayon? Baka cold ba kayo? Nang-cut off man yan? Anong feelings yan sa'yo ngayon? Spiritually connected. Isa pa? Ay, nanghinayang din siya sa'yo Nandun yung regret niya na wala ka sa buhay niya. Nanghinayang siya sa'yo. Diba? May nalaman to na naliwanagan siya. Na malinaw na yung isip niya. Na may deceit. Kung kaya ikaw ay nag-cheat. Yeah. Oo, na may deceit kung ikaw ay nag-cheat. Baka napanood niya yung isang video ko. Mayroong gano'n na video dyan na tarot reading na o kaya nag-cheat yung person niya kasi may deceit. Pinaklouded yung judgment, yung isip. Ginawa ng palipad hangin o kaya ay kung ano mang witchcraft. Yan, ganyan ang mga deceit. Dala sa mga witchcraft yan. Nakokontrol yung isip. Yan. Na-manipulate yung isip. So, that's why nanghinayang siya sa'yo. At dahil may nalaman to na may deceit kasi kung kaya nag-cheat ka. So, para pag hindi na siya komportable, hindi na siya contented sa buhay niya. I mean, hindi siya contented sa buhay niya. Para pag hindi na siya masaya sa buhay niya na siya lang. So, kailangan ka na niya sa buhay niya. Gusto ka niya makita, buo kayo, kailangan ka niya sa buhay niya. Patawad ka na nito kung nag-cheat ka. Dahil may nalaman to na yun na nga, may gumawa ng deceit o witchcraft, no? Para kontrolin yung isip mo kaya nag-cheat ka. Baka ginayuma ka ng iba o kung ano man. Na deceit yan. May pinasok sa isip nyo, illusion, lies, deception, mga ganyan na lang. Para paghiwalayin kayong dalawa, para mag-cheat ka, at maghiwalay kayong dalawa. So, ayan, hanggang dito na lamang for Capricorn.